Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 4, talatang 26. Ito ang sinasabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo na kami iyong patawarin sa aming mga kasalanang nagawa, sadya man o hindi sadya. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa panibagong araw ay ikaw, Diyos, ang aming papurihan. Kontrolin mo ang aming mga buhay, O Diyos, upang hindi kami magkasala, Panginoon, sa iyong kalooban. Panginoon, kayo po patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin mo po sila sa mga karamdamang kanilang tinataglay. Nasa hospital man sila, O Diyos, o nasa kanilang mga bahay, nagpapagaling, Lord, hipuin mo ang kanilang mga katawan upang hindi sila magkaroon ng malubhang karamdaman at magkaroon sila ng kagalingan, Panginoon, at naibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagmimisyon sa panahon ngayon. Ingatan mo sila sa ilalim ng tinit ng araw, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Ang BP Panginoon International na naroon sa Leyte, nagmimisyon para makatulong sa mga kababayan namin nangangailangan ng physical na pangailangan, Panginoon, emotional at lalong-lalo na spiritual, Panginoon, na sila ay nagdadala ng mga physical na pangailangan at spiritual na mga kailangan. Tulungan mo sila, Panginoon, na magampanan nila ang kanilang ginagawa doon sa Leyte. Lord, gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok ngayong araw na ito sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, Panginoon, hanggang sila'y makarating sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga kaibigan namin nagmamaniho ng sasakyan, motorsiklo man o apat na gulong. Lord, ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng kaaliwan o karunungan, Panginoon, para hindi sila magkaroon ng mga problema sa daan, Panginoon. Lord, dalangin ko din, O Diyos, ang mga kaibigan namin, mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, maging ang aming mga kaibigang mga magsasaka, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Panginoong Isus, maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat
sa matamis na pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay, kasalanan ba ang magalit? Yan. Kasalanan ba ang magalit? Ang pagkontrol sa galit ay isang mahalagang paksa. Ayon sa mga Kristiyano, tagapayo, may 50% o 50% ng mga tao ang pumupunta sa kanila na ang problema ay may kinalaman sa pagkagalit. Maaring sirain ang galit, ang komunikasyon, at wasakin ang mga relasyon, at ito rin ang sumisira hindi lamang ng kalusugan kundi ng buhay ng marami. Nakalulungkot na binibigyang katarungan ng taong ang pagkagalit sa halip na angkinin ang kanilang responsibilidad. Ang bawat tao ay nagdaranas ng galit sa iba't ibang antas. Salamat dahil ang salita ng Diyos ay tumatalakay sa mga prinsipyo kung paano dadalhin ang pagkagalit sa isang makadiyos na pamaraan at kung paano mapapaglabanan ang makasalanang pagkagalit. Hindi laging kasalanan ang pagkagalit, mga kapatid. May uri ng pagkagalit na sinang-ayunan ng Biblia na tinatawag na banal na pagkagalit. Banal na pagkagalit. Ang Diyos din, mga kaibigan, ay nagalit. Ito makikita natin sa mga awit, Kabanata 7, talatang 11, hanggang saka Marcos, Kabanata 3, talatang 5, na iniutos din sa mga mananampalataya na magalit. Di ba? Ayon sa Efeso 4:26. So may dalawang Gregong salita ang ginamit sa Bagong Tipan para salitang galit. Ang isa ay nangangahulugan ng pagkahumaling o enerhiya, pagkahumaling enerhiya. Habang ang isa naman ay nangangahulugan ng pagkairita, pagkulo, no? Pagkulo. Sa biblical na pakahulugan, ang galit ay isang emosyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang lutasin ang mga problema. Ang ilan sa mga halimbawa ng biblikal ng pagkagalit ay ang pagsaway ni Pablo kay Pedro dahil sa masamang halimbawa nito ayon sa Galatia 2:11 hanggang 14. So ang pagkabalisa ni David ng kanyang marinig kay Nathan ang isang kwento ng kawalang katarungan at ang pagkagalit ni Jesus dahilan sa ginawang pagsalaula ng mga Hudyo sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Di ba nagalit si Jesus doon? Pansinin na wala sa mga halimbawang ito ang pagkagalit, ang may bahid ng pagtatanggol sa sarili, kundi pagtatanggol sa iba o sa isang prinsipyo. Nagiging kasalanan ang pagkagalit, mga kaibigan, kung ito ay dahil sa pansariling motibo. Ayon sa Santiago 1:20. Kung napipilipit ang layunin ng Diyos o kung hinahayaan ito na manatili, masama ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit laban sa problema. Sinasabi sa Efeso, Kabanata 4, talatang 15 hanggang 19, na dapat nating sabihin ang katotohanan sa pag-ibig at gamitin ang ating mga salita upang makapagpatibay
ng iba at huwag hayaan na may mga masamang salita na mamumutawi sa ating mga labi. O, diba? Huwag hayaan na may lumalabas na hindi magandang mga salita sa ating mga labi. Ang malungkot, ang pagbigkas ng mga nakalalasong pananalita, ang pangkaraniwang ginagawa ng tao, makasalanan. No? Nagiging kasalanan ang pagkagalit kung hindi ito kinukontrol at nagbubunga ito ng sama ng loob. Ayon sa Kawikaan 29:11. At nag-iiwan ng pagkasira at masakit na konsekwensya. Nagiging kasalanan din ang pagkagalit kung hindi na tumatahimik ang taong nagagalit at nagtatanim ng sama ng loob o kaya naman ay iningatan ang pagkagalit sa kanyang puso. Ito ay magbubunga ng depression at pagiging irritable kahit sa maliliit na bagay dahil sa galit na hindi naresolba sa puso ng tao. Maaari natin harapin ang pagkagalit sa isang biblikal na pamamaraan sa pamagitan ng pagkilala at pag-amin sa ating pagkagalit. Dapat itong gawin sa harap ng Diyos, mga kaibigan, at ng taong nasaktan dahil sa ating pagkagalit. Hindi natin dapat maliitin ang ating pagkakasala sa pamagitan ng pag-iwas o paninisi ng ibang tao. Maaari din natin harapin ang pagkagalit sa isang biblikal na pamaraan kung makikita natin ang Diyos sa likod ng problema. Mahalaga ito lalo na kung nakagawa ang isang tao ng isang kasalanan na nakasakit sa ating damdamin. Sinasabi sa Santiago 1:2-4 at Roma 8:28-29 at Genesis 50:20 ay nagsasaad ng katotohanan na ang Diyos ang may kapamahalaan at may ganap na kontrol sa lahat ng pangyayari at lahat ng tao na ating nakakasalamuha. So walang nangyayari sa atin na hindi pinahintulutan ng Diyos. At gaya ng itinuturo ng mga talatang ito, ang Diyos ay mabuting Diyos, no? Na nagpapahintulot ng lahat ng bagay at pangyayari sa ating buhay para sa ating ikabubuti at para sa ikabubuti din naman ng iba. Ang pagbubulay-bulay sa katotohanan ito sa ating isip hanggang sa bumaba ito sa ating puso, ang babago sa ating pag-uugali sa pagharap sa mga taong nakasakit sa ating damdamin. Maaring biblikal ang ating pagkagalit, mga kaibigan, kung ang isang bagay na ating kinagagalitan at kinapuputan ng Diyos ay ipinapaubaya natin sa Kanya ang hustisya. Ito ay totoo sa mga kaso ng kawalang katarungan at kung inaabuso ng masamang tao ang mga inosente, sinasabi sa Genesis 50:11 at Roma 12:19 na hindi nararapat paglaruan ang Diyos. Ang Diyos ay makatuwiran at makatarungan at mapagtitiwalaan natin Siya na nakakaalam sa lahat at nakakita ng mga gawa ng tao. Maaari natin harapin ang pagkagalit sa biblikal na pamaraan kung hindi natin gagantihan ang masama ng masama, kundi ng mabuti, no? Kailangan natin palitan ang ating emosyon ng pagkagalit ng pag-ibig.
kaya ng pagdaloy ng ating kilos mula sa ating puso. Gayon din naman ang ating aksyon, ang pabago-bago sa ating puso. Kaya nating baguhin ang ating damdamin sa ibang tao kung babaguhin natin ang ating aksyon sa presensya ng taong iyon. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Maaari nating harapin ang pagkagalit sa pamagitan ng pakikipag-usap upang maresolba ang problema. May 4 na pangunahing batas sa pakikipagkomunikasyon na ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4:15. Una, magsalita ng buong katapatan. Okay, magsalita ng buong katapatan. Hindi kayang basahin ng iba ang ating iniisip, di ba? Hindi kayang basahin ng iba. Kailangan nating basahin o sabihin ang katotohanan sa pag-ibig, no? Sa pag-ibig. Pangalawa, maging mapagbantay. Okay, maging mapagbantay. Hindi natin dapat hayaan na lumala ang problema at mawalan tayo ng kontrol. Ang pagharap at pagbabahagi sa mga bagay na gumugulo sa atin ay mahalaga bago iyon lumala. Ang pangatlo, atakihin ang problema, huwag ang tao. Okay, atakihin ang problema, huwag ang tao. Ngunit habang ginagawa ito, dapat nating tandaan na mahalagang ibaba lamang ang ating mga boses ayon sa Kawikaan 15:10. Pangapat, umaksyon, huwag magdepende sa reaksyon. Dahil sa ating makasalanang kalagayan, ang ating unang reaksyon sa problema ay laging may kanotasyon ng pagkakasala. Ang pagbilang ng 10 bago tayo umaksyon ay makatutulong upang isipin muna kung paano tayo kikilos at magsasalita. Kailangan nating isipin kung paano natin gagamitin ang ating galit sa paglutas ng problema at hindi para makadagdag pa sa problema. Sa huli, mga kaibigan, kailangan nating gawin ang ating bahagi sa paglutas ng mga problema. Hindi natin kayang kontrolin ang reaksyon at isip ng iba. Ngunit kaya nating kontrolin ang ating mga sarili. Hindi kayang paglabanan ang emosyon ng biglaan. Ngunit sa pamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia at pagtitiwala sa banal na Espiritu, maaaring paglabanan ang pagkagalit. Kung papaanong hinahayaan natin na kontrolin ng galit ang ating mga buhay noong hindi pa tayo nanampalataya, dapat din nating sanayin na kontrolin ang ating pagkagalit ngayong nakikilala na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihang nasa kaitasan, patawarin mo po kaming mga makasalanan sa aming pagkakasala na di namin sinasadya. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbuga naman ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po na kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Diyos, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.